Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Mahalagang mga balita, napapanahong impormasyon. Kami ang inyong gabay pag may bagyo at sakuna. Serbisyo ng gobyerno kapag may nangangailangan. Mga proyekto ng Pangulo, damang-dama ang pagmamahal niya. Tulay ng mga hinaing, ang problema ng bayan ating lulutasin. Tulay sa himpapawid, tulay ng pagbabago. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Ng bagong Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Ng bagong Pilipino. Mga proyekto ng Pangulo, damang-dama ang pagmamahal niya. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Karamay nyo kami, kahit malayo man kami nakakarating. OFW magsasaka, buhay ay iba't iba, san mang lugar ng bansa natin. Tulay ng mga hinaing, ang problema ng bayan ating lulutasin. Tulay sa himpapawid, tulay ng pagbabago. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Ng bagong Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Ng bagong Pilipino. Mga proyekto ng Pangulo, damang-dama ang pagmamahal niya. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Yes mga igala, mayong adlaw ka na ito tanan. Welcome din sa itong panaguban sa itong tulumanong tambayan sa Radyo Pilipinas. Yes mga igala, no? Kamusta mo diha tanan, no? Holiday karong adlaw, no? So dili kay guot, no? Sa itong palibot. And of course mga igala, wala kay zombies na maginukdanay sa mga jeep, no? Parimin to mga pasahero, mga nagpapaabot na makasakay og jeep mga igala, no? So pasensya kita kay karong panahon na gyud kay wapagitay unsa ni wapatay si tawagan mga igala, wapatay mga additional pa ng mga public utility vehicles karon, no? Wow. Well, maabot ra punta dara, no? Lilipas din to mga katambayan. So anyways mga katambayan, kumusta yung lugar dira, no? Gipang pa na ba? Ulan may nalang gid mga igala, no? Kay
holiday karon no. Na-declare nga non-working holiday mga special non-working holiday mga igala no. Alan Dres Davao mga igala no. Tungod sa post no. Post araw ng Davao celebration mga igala. But anyways mga igala, punta kay Pakuan pud no kay kuan pod kayo. Mag-ingat po ta dira no. Basig kusog lakit ng ulan mga igala. Although medyo init, kaganiha, nay uban nga portion nga init no. Pero mo lagi na lagi ulan kanang katunggingon na ulanon ta mga igala, ulan gid siya no. Anyways mga igala, tong Sabado mga igala no, ako ang gilakbitan no ang kining gipahiga na 5 Square Road Show mga igala no, sa tuwan Davao City Fire kon mga igala no, Fire District mga igala kon asa no. Every year nam ginabuhat mga igala no di sa may SM City Davao Annex mga igala no, mga bata no maghimo sila rappelling mga igala, and aside sa pagkanato mga rappelling mga igala sa actually tudluan ng mga bata no, tudluan ng mga bata nga nga mahimong maging aware no on the issues kanang mga fire sa buhaton pag naisunog no, i-educate ang mga bata nato no, and at the same time mag-enjoy po itong mga kabataan po mga igala no, about ang mga fire si parte sa Fire Prevention Month no, itudlo gina sila mga igala, hindi lang kay kana mga igala no, napod sila dito tong rappelling o kana o sa mga sa mga lingaw gid mga igala diya nga activity rappelling, pero to mga slide and ladders ba to, slide and ladders kung wala akong nagkamali no, pero ang ilang version dito is more on kanang mga sani kanang usay lang angay buhaton no, kung siya to sa DAI, so kanang version sa snake and ladders no. So mao na siya ang katong usay buhaton nimo pag kanang para ma-suppress nimo ang fire, di ba? Tapos pagpasuot sila tong sa mga as a firefighter no, gipasuot pud sila dito, tapos napod ng of course dito mawala tong mga basic CPR para sa mga bata no. Lingaw po ito mga basic CPR. Tapos sa pabailain mga igala no, napato earthquake drill no, duck cover and hold usa lang buhaton dapat pag naay kuan no, naay unsa ni naay linog no, og napatong kuan po dito mga igala kung unsay buhaton nila pag naay pag masunog ka unsay buhaton, di ba katungkan maligid-ligid ka mo to ang ginabuha gikuan dito no. So enjoy siya mga igala no, enjoy siya. So anyways mga igala, anang sa ubang mga detalye para niya ang mga igala no, actually di lang ni katulan ni 2 days na mga igala, 15, 16 sa SM Annex mga igala, I think 29-30 mga igala na po ni siya laing version no, sa mga wala nakaadto sa SM Landang dito sa Abriza Mall karon 29 o 30. But anyways mga igala, ato paminawon mga igala no, antik pamaba sa Davao City Fire District mga igala, wala mga igala ang kuano si Senior Fire Inspector Frances Marie Sendrihas mga igala. Paminawon na to. Is the Fire Square Road Show 2025 no, held right now at SM City Davao Annex activity area. So actually we have 2 shows for this one. This right now is at SM City Davao, and the second one is in Ayala Abriza Mall. Then the Fire Square activity, this is a significant educational campaign of the Bureau of Fire Protection which focuses on fire rescue, fire safety and prevention, basic emergency medical services, and the showcasing of fire suppression equipment. So this event is specifically designed for the children, for us to provide them particularly the vital fire safety knowledge and life-saving skills. So this is a part of our Fire Prevention Month activities for 2025. Ma'am, what's new for this Fire Square po, ma'am? What's new for this Fire Square? Isa na po dun. Actually, sir, it's our second year to have the display of our models, and then I think some of our activities lined up, sir, no, each section has their own activities na bago din compared to the last year din, sir, no? So siguro surprise na lang sa mga kids later on kung ano yung mga activities na naka-install for them to experience. Kamusta ang ano, ma'am? So mo to mga igala no, ang pahayag ni Fire Senior Inspector Frances Marie Sendrihas mga igala no, ang kuano tigpamaba sa Davao City Fire District mga igala. Anyways mga igala, so mo to no, ihatag din ng awareness mga igala sa mga bata gino sama sa gingon kaganihan no, daghan-daghan po sila nangatun-an po dito no, and hopefully no,
kani siya nga klase nga kuno madrill pud ato mga bata pud mga higala. Di lang kay kanang ingon nga nag-enjoy lang sila. At least makabalo ang naman pud guy kon mga higala no style of learning mga higala kanang ginatawag nato nga psychomotor mga higala no. Pero ang kon nila anak mga higala is ilang kon ba nga they learn while they enjoy no. Mo mas nindot mo ng learning mga higala pag ma-enjoy nimo og kanang mura ra kagadula no. Kay at least no dali ra na matiman-an sa mga bata basta mga ingon ana. Pero na man gud kadula ra gid sila pero mas dali nila na matiman-an kung silang buhaton pag kana ang pag ma-enjoy nila ang usa ka butang. No? Anyways, my gala, balik kita man lang sa mga importante pahinumdom ning ato si Bianan. Yes, mga gala, balik kita diri sa ito panaguban sa tutuluban ng Tambayan sa Radyo Pilipinas. Kamusta mo diha karong karong mga oras giulan na ba inyong lugar diha no? Hopefully na mo sa mga gihapon kayentang no karong adlaw no. Anyways, mga although init nito kaganiha. But anyways, mga katambayan no, init no. Mo ning ginaingon to init mga gala no. Grabe ka init mga gala no. Init ang panahon, kagahapon din, no? Sumala pa sa pag-asa, ang heat index nato niabot sa 40 degrees Celsius, mga gala, no? Init po ang mga, unsa po, no? Nahitabo po, no? Bispoluyo sa kainit, dagan kaya po tao, gihapon, mga gala. Wala dito sa mga kilid, kundi niyapil sa parada. Ay, naku, di na ito mag-away-away, ana, be? Marag kuan, pero, well, di na ito mapugngan, nga di na mastoryahan, kinitabo man diri sa takbayan, no? But anyways, kung namamantay kung naman tayo mga kanang kalagot o kung di na nato ipaabot gid sa tungkulog gid ang kainit mga igalang, although normal naman siguro na mga suko no, pero ang kasuko nato mga igala di na dapat mo result to violent mga igala movement mga igala no. Okay, isud na dagan kita problema diri na so tapos dugang pa na, so ato na lang kon ipagawas kung asa dapat ninyo angay ipagawas na inyong kasuko no. Ayaw sa kanang marahas no, violenting pamahagi kay lisod na dili lang kay kita ang dili lang kay kamo ang maglisod o tanan ta maglisod no. Atong anyways, mga igala, speaking of init mga igala, tungod sa kainit sa panahon mga igala no, kana gid mga igala usay mo resulta sa sunog mga igala no, kanang sa sunog mga igala mo na usay ang mga di na to malikayan mga igala. So mo to mga igala no, ang ato ang Bureau of Fire Protection dunay mga pahimangno mga igala no, og update pud no para sa to kan mabito to ipahigay last kwantong sa katong Fire Square mga igala road show para sa mga bata. Karon mga igala, dunay mga pahimangno mga igala. Usa ba tong mga angay buhaton para sa sunog kung malikay ng sunog mga igala ug uban pang mga updates mga igala as gikan sa tong Bureau of Fire Protection Region 11 mile as part sa kaning katong ginasaulog na to nga Fire Prevention Month every March mga igala. Anyways mga igala, di na ta maglangan ato na paminaw no ang tigpamaba sa Bureau of Fire Protection Region 11 mga igala. Walain si Fire Senior Inspector Paul George Barroso. Paminaw na to. Municipality at city na medyo kulang po, sir? In a specific municipality, sir, wala po tayong in particular, but siguro masabi natin yung mga medyo mababa ang low income class na municipalities natin. Yes, mga third class and below, yun po ang need natin ng encouragement to construct more fire hydrants across their municipalities. Morning. Kay Sir George, na-mention mo good last press ko no ni Fire Senior Inspector Sindrias nga sa ilang record is mas taas ang insidente sa sunog sa mga commercial industrial, then second is residential. So paunsa ba nato ma-ensure no ang safety sa mga trabahante o sa industrial commercial nga mga building nga nasunod ang katong resikitos doon sa yung sa fire requirements po sa business permit po? The number one thing that we can enforce on our resident or
on our commercial establishment, sir, is the enforcement of our fire code. Kanang magbayad sila, sir, sa ano ba? Sa BFP. With that, sir, ang compliance sila dito is to have semestral fire drills or kasama na kung anumang drill yan sa kanilang mga places of or kanilang mga establishment. So those are the things that we can mitigate in sa kanilang mga business, that they will follow strict guidelines by the BFP na ito ang gagawin pag merong sunog, ito ang gagawin or ito ang first aid natin kapag meron sunog dito sa ating ating establishment. Because if you, for the information of everybody, ang sunog po kapag maliit, kayang-kaya naman po yan ng fire extinguisher natin. So if kaya natin, education po, ang public education is still the number one weapon of the BFP in combating large fires. Kasi po, kapag po na-extinguish natin ito on the yung pinakamababa pa, hindi na po ito mag-evolve into a larger fire na kung saan kailangan na po ng multiple fire stations, multiple fire trucks, and can destroy the establishment, mismo yung physical establishment natin. So those are the steps, sir, that the BFP is implementing in ensuring the business establishment is cooperating with our main goal of ensuring a fire safe environment. During sa inspection, sir, before ihatag ang kaning certification, isa ba usual nga mga makita na itong violations sa usa ka mga industrial or commercial nga Ang mga una nating nakikitang mga violation for the industrial establishment, first, sir, is the tingnan natin, meron ba silang fire extinguisher first? If there are fire extinguisher, will it be suffice depending on the area? Kung ang area po natin ay sufficient ba ang fire extinguisher or isa lang ba ito? Kunwari ito pong hotel natin, isa lang. So it is a clear violation na hindi po sapat ng isa kasi po ang dami dito and kailangan pang tumakbo ng ating mga personnel para kumuha ito mag-extinguish if hindi malapit din sa kanilang lugar. And second po is the obstruction ng ating mga means of egress or ang mga daanang palabas natin. Katulad po ng ibang sunog dito, natatrap po ang ating mga personnel sa loob. Hindi po makalabas dahil po ang means of egress o ang daanang palabas ay hindi bukas or hindi ito sufficient sa maramihang tao o sa bayang paglabas ng mga tao. So those two are the top top causes ng nagkakaroon ng violation po sa ating fire code. If may violation, sir, ano yung recommendation ng May penalty ba or hindi ba i-renew ang kanilang certification galing sa ano? Yes po, meron pong penalty, but first, meron po tayong tinatawag natin na notice of compliance. So, i-comply muna natin ito. That is the first step. Magkakaroon po ng NTC, notice to comply. And if hindi po nakakomply within 15 working days, tayo po ay papasok na dito sa notice to correct violation na may kaukulang fine po or may kaukulang multa dito. If not po, meron tayong step na ginagawa para ang business establishment ay maipasara natin due to power of the fire code and under the under the guidance of the city building official kasi po dalawa po tayong mag-i-issue ng this establishment is fire hazard. So Davao Region, sir, may napasara na ba? I think meron po sa ibang parte ng Davao Region, I cannot specifically pinpoint, but one thing that I remember correctly is dito po sa may bandang Digos, kanang Central Warehouse, na ipasara po ito for a brief period of time, but due to them kanilang na-comply ang kanilang violation, na-correct na po natin ito sa BFP, na-correct na po ito sa Office of the Building Official sa Digos, and currently, padayon sila sa kanilang operation. Ayan, thank you, sir. So, Sir George, sir, natay comparison data dira, sir, same na mga natala na tong adlaw, gikan January up until now, last year o this year po? Yung pagkasabi ko po kanina, ma'am, is January and February because we
For the month of March, the operations division is currently undergoing collation of data, and I cannot say if the data is yung data nila ngayon is accurate because it can overlap data kasi multiple po na ilalagay nito. So it may need some time for the operations division to verify the said data. But you said the comparison, mas mababa po this year kumpara last year. 31 ang January and February natin. And ang January and February last year is 34 and 35 fire incidents po. These are, by the way, index fires, meaning mas marami yung mga establishment na nasunog. Hindi po kasama dito yung mga post fire sa ating mga poste. Hindi din kasama dito yung mga maliitang grass fire natin, ma'am. Non-index fire po ito. And yung mga nasunog na, kunwari, yung kanilang mga gasol, mga na parang may partially burned, hindi din po ito kasama on our data gathering. Index fires po yung ating kinukuha for the 31 on January and February. Regarding sa mga residential, sir, are we encouraging ba ang mga tao nga naa sila sa ilang panimalay kining mga ginatawag nato nga fire extinguisher? Yes po, ma'am. We are encouraging the public. However, it is not mandatory under our law. It is the imperative of the family to buy a fire extinguisher for themselves to use in case there are emergency in their households. So ang ating in-encourage pa rin is yung anong gagawin pag merong sunog na ganito sa ating mga pamamahay na maliit, anong gagawin ng mga bata or ang ating mga matatanda dito, paano ito apulahin, at ang pag-save po ng ating numero sa ating mga cellphone or ating mga telepono in case there are fire breakouts in the community. Because as you all know, the trend today, live muna bago tawag sa bumbero. So yan po yung nangyari talaga, ma'am. Yes, marami na pong reels for the reels. And for the FB Live, baka baka magka-commission sila on Meta. So those are the trends currently happening right now in the DFP. Those hours hindrances in ensuring the community to be safe. Speaking of hindrances, sir, sa kanang mga panimalay nga nasunugan pero ang ilahang mga kalsada kay mga guot, sir, unsa ang atong pamaagi to address that po? Like the previous pronouncement of the BFP, it is the imperative of the local government units and the barangays itself to clear out their alleyways or mga eskinita nila kung sa traffic. Dapat ang ating alleyways and streetways are clear of any traffic if there are fire incident that may happen inside doon po sa kasulok-sulukan ng eskinita natin. And one thing that the BFP can do is mag-inspect sila sa mga lugar na ito and point out if how many hose lines natin, yung mga hose natin, ang kayang ipasok bago mapunta doon sa pinakadulo natin ng mga establishment. I believe that that practice is a practice when I was still a fire marshal doon po sa Caraga, sa Butuan City. So yun po yung practice ko, and that is the initiative of the marshals itself. And can be implemented also here. Depende kung makita po ng ating operations or ng fire marshals na effective ito on their community. Can be done pa lang po. So wala pa gina-practice so far, sir, din yung po, ma'am, public education and inspection po sa mga lugar na ito. So familiarity by the drivers and operators, kailangan po familiar sila sa kanilang lugar. And with that, ma'am, same naman ito, same attack o same concept po ito nung paglista kung ilang height, ilang hose ba ang kailangan dito sa loob. So nakatatak po dapat ito sa mga mga bumbero assigned on that specific place. Sir, sa inyong assessment, enough ba ang ang numbers of fire trucks na para makaresponde sa mga sunog sa nagkadaiyang lugar sa Davao Region? Ang ating mga fire trucks po, ma'am, kasi po ang ating mga fire truck ay as the years go by, ito po ay naluluma.
So, what we need now, most especially, are newer, mga bagong fire truck, or ma-increasean ang dami ng ating mga personnel. So, those are the, I think that steps that the BFP National Headquarters can implement to us. Paramihin ang ating mga bagong fire trucks at paramihin ang numero ng BFP personnel all over the country. So far, sir, naki-number? Number of fire trucks? Yes po. For the number of fire trucks, ma'am, all across Davao Region, 140. This is the BFP owned. Hindi po kasama dito ang local government unit owned. Hindi rin kasama dito ang ating mga fire volunteers. So 140 all across the 23 or 43 municipals and 6 cities across Davao Region. So malaki-laki din po ang ating fire. But ang challenge yan ay kaya pa ba ng fire truck na ito na pumunta sa kasulok-sulukan, pinakataas na bundok. Yun po ang ating challenges as the years go by. Sa mga personnel, sir, enough po ba ang mga BFPs? Ang 1,890 natin na personnel from the Bureau of Fire Protection, may need around 200 more pa po para po maano natin ang ating target natin na fireman to population ratio natin, ma'am. Thank you po, sir. So, mga higala, no? Ang pahayag ni Fire Senior Inspector Paul George Barroso, ang tigpamaba sa Bureau of Fire Protection 11, mga higala. So, mga siya mga higala, no? Kailangan ginato siya mga commercial establishments ato pong dapat i-secure ginato mga higala, no? Ang mga butang pod mga higala, no? Mag-secure ta, maging aware ta, no? O musunod ta, no, sa kaning ginaypaygan na inspection sa Bureau of Fire Protection, no, kadili ni para sa tua, para man sa tanan, no. So dito well na iban mga higala hilig shortcut mga higala, no. Tapos isa pud sa kon na mga higala, no, kada sa mga residential mga higala, ay kay mo palabi sige gamit anang mga kuan, no, sila binag substandard mga higala, kinamdum ko sa gingon ni VP Sara tong kuan pa siya katong tawagan ni katong mayor pa siya, nagkadagang ginapasangil nga kanang sunog daw, kanang mahitabo nga sunog, kuan daw na tawagan ni tungod daw na kay nay gusto i-demolish, no, pasangil lang permente ang gobyerno pag kuan ay sunog, no, ayaw mo si pamalit og kanang mga baratohon daw nga mga appliances, no, kay kabalot kana prone na siya sa kanang dali ra siya maguba, yung dali maguba pasangilan ninyong gobyerno. Ay nako, mga higala ay ingat-ingat ang sunog mga higala, no. Anyways mga higala, di na wala tayo igong oras dito maglangan. No, sa ngalan sa tibuok pwersa sa DXRP Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Davao mga higala, ako yung nakaban Armando Finigito alang sa tambay sa Radyo Pilipinas. Hanto sulod daw sa mga higala, daghang salamat ug maayong hapon gabi na di ay maayong gabi ka na to tanan ug musunod na ang balita ang pambansa.